Basahin po natin ang salita po ng Diyos sa aklat ng Daniel sa chapter 2 verses 1 up to 48. Sa Daniel sa chapter 2, sa verses 1 up to 48, medyo may kahabaan po ito. Ang sabi po dito, nang ikalawang taon ng paghahari ni Nabucodonosor, ay nanaginip si Nabucodonosor na mga panaginip, at ang kanyang espiritu ay nabagabag, at siya'y napukaw sa pagkakatulog. Nang magkagayon ipinatawag ng hari ang mga mahiko, ang mga inkantador at mga manghuhula at mga kaldeyo, upang saysayin sa hari ang kanyang mga panaginip. Sa gayoy, nagsipasok sila at sila'y nagsiharap sa hari. At sinabi ng hari sa kanila, ako'y nanaginip ng isang panaginip, at ang aking espiritu ay nabagbag upang malaman ang panaginip. Na magkagay nagsalita ang mga kaldeyo sa hari, sa wikang Syria, o hari, mabuhay kang magpakailanman, saysayin mo sa iyong mga lingkod ang panaginip at aming ipapaliwanag ang kahulugan. Ang hari ay sumagot at nagsabi sa mga kaldeyo, ang mga bagay ay nawala sa akin. Kung hindi ipapaliwanag, ninyo ipapaliwanag sa akin ang panaginip at ang kahulugan niyaon. Kayo'y pagpuputol-putulin at ang inyong bahay ay gagawing dumihan. 6. Ngunit kung inyong may papaliwanag ang panaginip at ang kahulugan niyon, kayo'y magsisitanggap sa akin ng mga kaloob at mga kagantihan at dakilang karangalan, kaya't ipaliwanag nyo sa akin ang panaginip at ang kahulugan niyon. Sila'y nagsisagot ng ikalawa at nagsabi, saysayin ng hari sa kanyang mga lingkod ang panaginip at aming ipapaliwanag ang kahulugan. Ang hari ay sumagot at nagsabi, tunay na kalastas ko na ibig ninyong mga dahilan, sapagkat inyong nalalaman na nawala sa akin ang bagay. Ngunit kung hindi nyo ipapaliwanag sa akin ang panaginip, iisang kautusan lamang mayroon sa inyo, sapagkat kayo'y nangaghanda ng pagbubulaan at mga hamak na salita sa harap ko. Hanggang sa panahon ay magbago, kaya't saysayin ninyo sa akin ang panaginip at malalaman ko na inyong maipapaliwanag sa akin ang kahulugan niyaon. Ang mga kaldeyo ay nagsisagot sa harap ng hari na nagsabi, walang tao sa ibabaw ng lupa na makapagpapaaninaw ng bagay ng hari. Palibhasa'y walang hari, Panginoon o pinunuman na nagtatanong ng ganyang bagay sa kanino mang mahiko, inkantador o kaldeyo. At isang mahirap na bagay ang inuusisa ng hari. At walang ibang makapagpapaaninaw sa harap ng hari, liban sa mga Diyos, na ang tahanan ay hindi kasama ng tao. Dahil sa bagay na ito, ang hari ay nagalit at totoong nag-anak sa galit at nag-utos na lipunin ang lahat ng pantas na tao sa Babylonia. Sa gayo itinanyag ang pasya at ang mga pantas na tao ay papatayin. At hinahanap nila si Daniel at ang kanyang mga kasama upang patayin. Nang magkagayoy, nagbalik ng sagot si Daniel na may payo at kabaitan kay Aryok na punong kawal na bantay ng hari, na lumabas upang patayin ang mga pantas na tao sa Babylonia. Siya'y sumagot at nagsabi kay Aryok na punong kawal ng hari, bakit ang pasya ay totoong madalian mula sa hari? Nang magkagayon, ipinatalastas ni Aryok ang bagay kay Daniel. At si Daniel ay pumasok at humiling sa hari ng takdaan siya ng panahon. At kanyang ipapaaninaw sa hari ang kahulugan. Nang magkagayon na paroon si Daniel sa kanyang bahay, at ipinaalam ang bagay kay Ananias, kay Misael, at kay Azarias na kanyang mga kasama, upang sila'y magsipagnais ng kaawaan sa Diyos ng langit tungkol sa lihim na ito, upang si Daniel at ang kanyang mga kasama ay hindi mga matay na kasama ng ibang mga pantas na tao sa Babylonia. Nang magkagayon na hayag ang lihim kay Daniel sa isang pangitain sa gabi, nang magkagayon pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. At ganyang binabago ang panahon at mga panahon.
Hindi na dapat natin, mga kapatid, ipagtaka ang climate change o yung pagbabago ng panahon dahil ang Diyos ang nagbabago ng panahon. Ito, sa verse 21, kanyang binabago ang mga panahon at kapanahunan. Kaya minsan ay dapat ay tag-ulan ng tag-init pa rin. Sa iba pong lugar, mga kapatid, na dati hindi po bumabaha, ngayon ay bumabaha. Sa Middle East, hindi po dati umuulan. Pero mga kapatid, bumabaha na ngayon. Binabago ng Diyos ang panahon at mga kapanahunan. Siya'y nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya'y nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng kaalaman sa maalam, makaalam ng unawa. Siya'y naghahayag ng malalim na lihim na mga bagay na kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman. At ang liwanag ay tumatahang kasama niya. Pinapapasalamatan kita at pinupuri kita, O Diyos, O Ikaw na Diyos ng aking mga magulang, na siyang nagbigay sa akin ng karunungan at lakas at nagpatalastas ngayon sa akin ng ninanais namin sa iyo, sapagkat iyong pinapaalam sa bagay sa amin ang bagay ng hari. Kaya pinasok ni Daniel si Ariok na siyang inihalal ng hari na lipulin ang mga pantas na tao sa Babylonia. Siya'y naparoon at nagsabi sa kanyang ng ganito, huwag mong lipulin ang mga pantas sa tao sa Babylonia. Dalhin mo ako sa harap ng hari at aking ipapalinaw sa hari ang kahulugan. Nang magkagayong dinalang madali ni Ariok si David, si Daniel, sa harap ng hari at nagsabi ganito sa kanya, ako'y nakasumpong ng isang lalaki sa mga anak ng nangabihag sa Huda na magpapaaninaw sa hari ng kahulugan. Ang hari ay sumagot at nagsabi kay Daniel na ang pangalan ay Belteshazzar. May paaninaw mo baga sa akin ang panaginip na aking nakita at ang kahulugan niyon? Si Daniel ay sumagot sa harap ng hari at nagsabi, ang lihim na itinatanong ng hari ay hindi may papaninaw sa hari kahit na mga pantas na tao, ng mga engkantador, na mga mahikuman o manghuhulaman. Ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng lihim at siya'y nagpapaaninaw sa haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa huling wakas. Ang panaginip na ito ay mangyayari sa huling wakas at ngayon sa ating panahon. Kailangan nating maunawaan. Mayroong isang Diyos, mga kapatid, magpapaaninaw sa atin ng mga bagay na nasa kadiliman. Ibig sabihin, hindi kayang unawain, hindi kayang abutin ng unawa at katalinuhan ng tao, lalo po yung mangyayari sa huling panahon. Yung sinabi kanina, ang Diyos ang nagbabago ng panahon at kapanahunan. Ngayon, naiintindihan na natin, yung climate change, mga kapatid, ay panukala na ng Diyos sa huling panahon. Kasi, sabi ng salita ng Panginoon diyan, ang iyong panaginip at ang pangitain ng iyong ulo sa iyong higaan ay ang mga ito. Tungkol sa iyo, O Hari, ang mga pag-iisip ay dumating sa iyong higaan kung ano ang mangyayari sa panahong darating. Ito. At siya ay naghahayag ng lihim, ay ipinapaaninaw sa iyo kung ano ang mangyayari. Sa ating panahon, mga kapatid, yung mangyayari sa ating panahon, matagal nang nakareveal sa Biblia. Kaya, ang kailangan lang natin yung masusing pang-aaral, pagsisiya sa pag-unawa sa kalooban po ng Panginoon. Okay, mga kapatid, let's try it naman. Ngunit tungkol sa akin, ang lihim na ito ay hindi nahayag sa akin dahil sa anumang karunungan na tinamo kong higit kaysa sino man may buhay, kundi upang maipalinaw sa hari ang kahulugan at upang iyong maalaman ang mga pag-iisip ng iyong puso. O ikaw, hari, nakakita at narito isang malaking larawan. Ang larawang ito'y makapangyarihan at ang kanyang kaningningan ay malinaw, ay tumayo sa harap mo at ang anyo niyaon ay kakilakilabot. Tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay na ginto, ang kanyang dibdib ay at mga bisig ay pilak, ang kanyang tiyan at ang kanyang hita ay tanso. Ang kanyang mga binti ay bakal, ang kanyang mga paa ay isang bahagi ay bakal, ang isang bahagi ay putik na luto.
iyong tiningnan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi ng kamay na tumama sa larawan sa kanyang mga paang bakal at putik na luto. At ang mga yaoy binasag. Nang magkagayon ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagkaputol-putol na magkakasama at naging parang dayami sa mga giikan sa tagaraw at tinangay ng hangin at walang dakong kasumpungan ng mga yaon. Ang bato na tumama sa larawan ay naging isang malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Ikaw, o hari, ay hari na mga hari, pinagbigyan ng Diyos sa langit ng kaharian ng kapangyarihan, ng kalakasan at kalwalhatian. At alinmang tinatahanan ng mga anak ng mga tao, ng mga hayop sa parang, at mga ibon sa himpapawid ay ibinigay sa iyong kamay. At pinagpuno ka sa kanilang lahat. Ikaw ang ulo na ginto. Ito po yung interpretasyon, ito po yung paliwanag. At pagkatapos mo ay babangon ng isang kaharian na mababa sa iyo at ibang ikatlong kaharian na tanso ay magpupuno sa buong lupa. Take note, magpupuno sa buong lupa. Yung kaharian na yun, mga kapatid, ay meron siyang dominion, meron siyang pamamahala, meron siyang kapangyarihan sa buong lupa. 14. At ang ikaapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal. Palibhasay, ang bakal ay nagkakadurog, nakadudurog at nakakapagpasuko ng lahat ng bagay. At kung paanong dinidikdik ng bakal ang lahat ng ito, siya'y magkakaputol-putol at madidikdik at yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri ay isang bahagi ay putik na luto ng magpapalayo. Ang isang bahagi ay bakal, magiging kahariang hati, ngunit magkakaroon iyon ng kalakasan ng bakal. Yamang iyong nakita, ang bakal ay hahalo sa putik na luto. At kung paano ang mga daliri at paa ay bakal, ay isang bahagi, ang isang bahagi ay putik, magkakaroon ng kaharian, ang isang bahagi ay matibay, ang isang bahagi ay marupok. Yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahaluan ng putik na luto, siya'y magkakahalo na lahi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakalakipan gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man iyon iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kahariang ito. At yaoy lalagi magpakailanman. 45. Yamang iyong nakita na ang isang bato na natibag sa bundok ay hindi na mga kamay, ay pumutol sa mga bakal ng tanso, ng putik, ng pilak, ng ginto, ay ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa haharapin. Ito ay hula, prophecy, mga kapatid, na ang fulfillment ay malapit na sa ating pong panahon. Bilisan ko lang, mga kapatid, at bigyan ko lang ng isang overview. Nagkatanto ng panaginip si Haring Nabucodonosor. Yung kanyang panaginip ay nakalimutan niya. Tinawag niya ang lahat ng mga taong matatalino, mga pantas sa Babylonia. Ang sabi niya, nagkaroon ako ng panaginip, aking nakalimutan. Say-say niyo sa akin ang panaginip, pati ang kahulugan neon. Nag-complain, nagreklamo ang mga pantas. Ang sabi niya, walang tao po makakapagpaalinaw sa hari ng bagay na tinatanong ng hari. Kasi yung pong makakapagpaliwanag nito ay ang Diyos lamang, na ang tinatahanan ay hindi kasama ng mga tao. So, to make the story short, mga kapatid, wala pong makapagpaliwanag. Ito mayroong isang Daniel na naniniwala sa Diyos. Hindi rin niya alam yung panaginip. Ang sabi niya, kasi meron ng hatol, papatayin ang lahat ng pantas at kasama sila doon. Kaya ang ginawa niya, nagbigay siya ng payo o counsel kay Ariok na tagapamahala na siya pong papatay sa lahat ng pantas na lalaki sa Babylonia. Sabi ni Daniel, bakit napakabilis naman ang utos ng hari?
nakiusap siya sa hari, mga kapatid, bigyan siya ng ilang panahon, mga kapatid, para maipaninaw niya sa hari yung kanyang panaginip, pati ang kahulugan niyaon. Ito na, mga kapatid, binayagan po ng hari. Ang ginawa nila, nanalangin sila sa Diyos. Nanalangin sila sa Diyos. Kaya mahalaga yung panalangin. Ang sabi dyan, mga kapatid, makikita natin, hindi lang si Daniel, pati ang kanyang mga kasamahan ay nanalangin sa Panginoon. Ang pagkaunawa ko, isang gabi lang, mga kapatid, ang kanilang panalangin. Bigla pong nahayag sa kanila ang lihim. Kaya kung papansin natin, pumunta na po dun yung hari. Okay, bibilisan ko na po. Next tayo. Ipakita nga natin yung panaginip, yung picture dyan namin. Hindi ko masabing ito yung eksakto, mga kapatid, sa Biblia. Pero ito ay sinabi, ito po yung panaginip, yung ulo, ginto, mga kapatid, yung pong braso, at saka yung dibdib, at saka yung braso ay pilak. Tapos yung kanyang tiyan, at saka yung hita ay tanso. Yung kanyang binti, mga kapatid, ay bakal. Yung kanyang paa ay, yung iba, mga kapatid, ay bakal. Yung kabila ay tuyong putik o lupa. Mga kapatid, yan yung panaginip. So makikita natin, pinakita po dyan sa panaginip yung mangyayari sa huling panahon. Ito, nakalipas na to. Di ko na ito di-discuss. Alam ito ni Ate Nuning. Alam ko kasi ito sa social science. Pinag-aaralan po ito, history ito. Kaya kung papansinin natin, ito natapos na. Ito po yung transition of king and kingdoms. Ito po yung pagpapalit-palit ng hari at mga kaharian. So, ang una sa panaginip, mga kapatid, yung ginto, na purong ginto, dalisay na ginto, yan yung po yung Babylonian Empire sa pangunguna po ni Nabucodonosor. Ito po, mga kapatid, ang kasunod ay Mede and Persian Empire, kay Ciro at saka kay Dario. So, hindi ko na po i-discuss yan. Ito po, mga kapatid, ito sa kasunod po, yung kanyang tiyan, at saka yung kanyang hita, ito si Alexander the Great. Hindi ko alam kung eksakto yan, pero history po yan. Ito, mga kapatid, pagkatapos po nila na naghari ay Roman Empire. Naalala mo si Constantine, ang sabi niya sa kanya pong speech sa mga sundalo, I will conquer the world. Sabi niya, aking sasakupin ang buong mundo. Kaya kung papansin natin, itong mga haring ito, mga kapatid, ito po yung mga naghari sa buong mundo. At ito, mga kapatid, tapos na tayo dyan. Hanggang ngayon, mga kapatid, nagre-reign pa ang Roman Empire. Hindi na imperyo, ngunit relihiyon. Ano po? Ang Roman Empire ay namamayagpag hindi kaharian, kundi relihiyon. Kaya kung papansinin natin, kaya nga ang tawag Roman Catholic. Pag sinabi daw Catholic, universal. Ibig sabihin, buong mundo. Kaya mga kapatid, tapos na tayo dyan hanggang ngayon. Pero may nakahula, mga kapatid, sa huling panahon ay mayroon pong maghaharing kaharian. Pagkatapos po ng mga yan, mayroong maghaharing isang kaharian, magkakasamang mga hari, mga tao, mga wika. Hindi ko na di-discuss ito, mga kapatid. Kingdoms that arose after the fall of the Roman Empire. Ito po, mga kapatid, yan tayo. Okay, mga kapatid. Mayroong sisibol, mga kapatid, na kaharian. Next tayo na ba? Ito, makikita natin, sa mga kaharian na yun, i-forward nga natin na may. Huwag muna yan. Doon tayo sa next. Kasunod yan na may. Ito pong explanation nito, para mabilis tayo. Yung pong pang-apat na kaharian, na sisibol, yung ika-apat na kaharian, sabi diyan mga kapatid, ito ay mga mangyayari sa huling panahon. Ano po yung ika-apat na kaharian? Yan mga kapatid, yung nasa paa at saka yung nasa kanyang mga daliri. Na ang isang bahagi ay bakal, ang isang bahagi ay lutong bakal. Ito yung ika-apat na kaharian na babangon sa ating panahon. Ito yung isang kaharian na babangon
sa ating panahon. Ang pang-apat na kaharian ay ito, mga kapatid. Basahin muna natin namin, Daniel sa chapter 2, sa verses 40 hanggang 43, para maintindihan natin. Kasi ito ay futuristic event. Ibig sabihin, ito ay mangyayari sa mga darating na panahon na kailangan nating mapaghandaan. Ito, malapit na ito. Noong isang araw, nanood po ako ng World News. Mayroon po, mga kapatid, 29 countries ang nagbabalikatan ngayon against China. Yung naririnig ko, mga kapatid, ang sabi doon, sa balita ko po itong narinig, yung pag-move down ng China, ito po ay isang pag-aaral ng isang political analysis ito. Ang sabi niya, yung pag-invade ng China ng Taiwan ay daan para sa world invasion. Sa ibang salita, pagsakop na ng buong mundo. Kaya kung papansin natin, mayroon pong salita ng Diyos na ganyan sa Biblia. Kaya ito makikita natin, ito ay nangyayari sa ating panahon. It is time to wake up. Ito yung panahon na tayo po ay magising doon sa mga nangyayari po sa ating mundo na hindi dapat natin ipagtaka at ikatakot, kundi dapat nating mapaghandaan. Mayroon po, mga kapatid, sisibo na isang kaharian sa huling panahon na sasakop po sa buong mundo. Na alam ko ako doon sa narinig kong step and way to world invasion. Ibig sabihin, pagsakop ng buong mundo. Nakahula po sa Biblia yan. Matagal ng panahon. Ang kailangan lang natin, maunawaan. Hindi ako ang magpapaunawa. Nananalangin din ako, mga kapatid, maipaunawa sa atin ito pare-pareho. Hindi ako, kundi ng Diyos. Sa pamamagitan ng Kanyang salita, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang title natin, mga kapatid, tanging kahariang mananatili. Yung ating subject, tanging kahariang mananatili. Nakatapos na ang Babylonian, ang Median and Persian Empire, mga kapatid, ay natapos na. Ang Roman Empire ay malapit na pong matapos. At mayroong tatayo, mga kapatid, isang kahariang maghahari sa buong mundo. Pag nakita natin ito, malapit na talaga ang wakas. Ang sabi nga ng Panginoon, pag nakita niyo ito, China sa mga pintuan na nga, hindi na po magtatagal ng mundo natin. Maging ang buhay natin, hindi natin alam. In-explain sa vision na to, mga kapatid, yung darating na panahon. Ito, verse 40, ang ikaapat na kaharian, hindi pa po ito natin nakikita. But, malapit na po itong bumangon. Hula po sa Biblia. Kaya salita po, ang ikaapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal, palibhasay bakal ang nakakaduro at nagpapasuko ng lahat ng bagay. Pasakupin niya, mga kapatid, buong mundo. Ang bakal ay nakakaduro at nakapagpapasuko ng lahat ng bagay. At kung paano dinigdig ng bakal ang lahat ng ito, ito'y magkakaputol-putol at madidikdik. Ang China raw ay silent giant, natutulog na higante, na hindi kaya, mga kapatid, banggain ng sino man, pati ng Amerika. Sabi po sa balita yon. Pero habang nakikinig po ako ng balita, ito pinakita sa akin ng Diyos. Pinakita sa akin ng Panginoon niyan, mga kapatid. Kaya kung papansin natin, mahalagang ito'y ating maintindihan, maunawaan. Kasi dapat tayo ay makasama sa kaharian ng Diyos. Dapat tayong mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kasi lahat ng kaharian dilipas. Lahat ng kaharian, mga kapatid, yan po ay papahinto ng Panginoon. Pero mayroon pong isang kahariang mananatili at ito ay malapit na. Sabi diyan, ito pong kaharian ito ay nagpapasuko ng lahat ng bagay. Kung paano dinidikdik ng bakal ang lahat ng ito, siya'y magkakaputol at madidikdik. At yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri ay isang bahagi ay putik at luto ng magpapalayong isang bahagi ay bakal, magiging kahariang hati. Magkagayon, magkakaroon yaon ng kalakasan ng bakal, yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahalo sa putik na luto. Kung paano ang mga daliri at mga paa ay bakal, isang bahagi at isang bahagi ay putik. Magkagayon,
ang kaharian ay isang bahagi ay matibay, ang isang bahagi ay marupok. Yun po ang sinabi. Verse 43 na mayroon pa. Sa verse 43, at yamang iyong nakita ang bakal ay nahahaluan ng putik na luto. Sila'y magkakahalong lahi at mga tao. Ngunit hindi sila magkakalakipan gaya ng bakal na hindi lumalapit sa putik. Ito ay magkakasamang mga tao. Okay, mga kapatid, bibilisan ko lang po. Loobin ng Panginoon, dito sa ating time, maintindihan po natin ito. Ito na mga kapatid, a-arise po mga kapatid yung maghahari sa buong mundo. Ang tawag, one world government. And then one world religion. Basahin natin namin ito. Daniel sa chapter 8, 23 hanggang 26. Sa Daniel sa chapter 8 verse 26 hanggang 23 hanggang 26, ganito rin ang explanation. Sabi diyan, at ang sa huling panahon ng kaharian, pagka ang mananalansang ay nagsinating, sa kapuspusan isang hari ang babangon, na may mabagsik na pagmumukha, na nakakaunawa ng malabong salita. Matalino po ito. Napakatalino nito. Mayroon po siyang kakayanan makaunawa ng malalabong salita. Matalino, ibig sabihin. Sabi niya sa kanyang salita, sa kapuspusan isang hari ay babangon na may mabagsik na pagmumukha, na nakakaunawa ng malabong salita. Ang kanyang kapangyarihan ay magiging dakila, ngunit hindi sa pamamagitan ng sariling kapangyarihan, at siya'y lilipon ng kamangha-mangha at giginhawa at gagawa ng kanyang maibigan, kung kanyang nilipulin ang mga kapangyarihan at ang banal na bayan. Ito na ang nakakatakot. Ang lilipulin niya mga Kristiyano. Ang kanyang mapapagtagumpayan ay ang banal at ang mga makapangyarihan. Ito yung nakakatakot. Kaya kung papansinin natin, kailangan natin maintindihan at kapaghandaan ito. Next tayo naman. Kulang ang oras ko, mga kapatid. At sa kanyang paraan ay kanyang palulusugin ang pandaraya. Ito na. Sa kanyang kamay, siya'y magmamalaki sa kanyang loob. At sa kanyang ikatitiwasa, ipapatay ng marami. Siya'y tatayurin naman laban sa prinsipe ng mga prinsipe, ngunit siya'y mabubuwal, hindi sa kamay. Makikita natin, mga kapatid, sinabi na dito ang eksplanasyon. Yung pagkakita sa dream, mga kapatid, yung po, mga kapatid, plus nga natin yung paa na tinumaan ng bato. Mayroon pong isang bato na galing sa langit. Tumama, mga kapatid, doon sa paa. Yan, mga kapatid, sa huling panahon, makikita natin, mawawala ang paghahari at mga kaharian. At yung bato na yan, alam natin si Jesus yan. Si Jesus yan, sabi doon sa ating Bible reading kanina, siya yung batong panulo, itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay. Maraming tao itinatakwil si Jesus. Pero mga kapatid, siya po yung ginawang pangulo. Ibig sabihin, pangulong-panulo kagaya nito. Ito'y panulo. Sa ibang salita, chief cornerstone, haligi. Mayroon pong bato, mga kapatid, galing sa langit. Bigla pong tumama, mga kapatid, doon sa paa. At lahat ng kaharian ay nawala at nagkaputol-putol. Pagtama sa paa, naputol, mga kapatid, nawala po yung mga kaharian. Ito ay sa uling panahon. Pakita nga natin ulit namin. Sana maintindihan natin ito, mga kapatid. Kaso nga lang, kulang yung time ko. Isa pa namin. Pasuyo mo. Isa pa. Doon sa tayo, explanation niya. Ito, mga kapatid, yung kaharian na yan, magkakasamang kaharian yan. Magkakasamang mga hari yan. Magkakaroon lamang po, mga kapatid, ng isang pamumuno sa buong mundo. Ang tawag ay one world government and one world religion. Yung sinasabi diyan, mga kapatid, na magkakahalo diyan na tao na hindi nagkakalakipan. Mayroon yan, mga kapatid. Nakahula po sa Biblia. Makikita natin, isang araw, isa lamang pong maghahari. Naalala ko yung sinabi ni Duterte. Sabi niya, God knows I hate drug. Sabi niya, God knows I hate drugs. Sabi niya yon. Sabi niya, pwede kayong mag-drug, but not during on my watch. Sabi niya, ngunit wag sa aking administrasyon.
Ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng paghahari lilipas mawawala. Pero mga kapatid, yung mga kaharian na yan, mga kapatid, mawawala yan, pati ito. Mayroon po, mga kapatid, sisibol at mag-a-arise ayon sa prophecy ng Biblia, isang maghahari sa buong mundo. Buong mundo, isa lang ang pamamahala. Buong mundo, isa lamang ang relihiyon. Ang tawag ay unity and diversity. Pagkakaisa sa iba-iba. Lahat ng reliyon magkakaisa. Pati mga Kristiyano, mga kapatid, magkakaisa sila. Ano po ang purpose nito? Ng one world government and one world religion. Mga kapatid, ito ay lalaban sa prinsipe ng mga prinsipe. Yung sinasabi pong prinsipe sa aklat ng Isaiah sa chapter 9 verse 6, si Kristo ay prinsipe ng kapayapaan. Sabi dito, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, ang kanyang pangalan tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan, Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Yung mga hari na yan, mga kapatid, lalaban sa prinsipe na mga prinsipe sa makatwid ay ang Panginoong Hesukristo. Kung papansin natin yung mga kaharian na yan po ay lalaban sa Panginoong Kristo. At nakita natin, mga kapatid, sa pagdating ng Panginoon, ibalik lang natin doon. One world government, one world religion, ito ang lalaban sa prinsipe ng mga prinsipe sa Armageddon. Binabilisan ko lang, mga kapatid, lobby ng Panginoon, next Sunday ay ma-review natin ito. Yan po sa Armageddon po ito. Yung po na sinabi ni Daniel doon, ito ay mangyayari doon sa Armageddon. Basahin nga natin ito, mga kapatid, Revelation 19, pasuyo mo. Revelation 19, verse 11 to 21. Ito ay hindi natin kayang i-comprehend ng madalian kung hindi tayo tutulungan ng Panginoon. Bahalaga ito'y maintindihan natin. Ito, sa verse 11, nakita natin, mga kapatid, yung bato ay bumaba galing sa langit, tumama sa paa, nagkaputol-putol, ito yung fulfillment. Sabi diyan, at nakita kong bukas ang langit at narito isang kabayong maputi. At yaong nakasakay dito na tinatawag na tapat at totoo, sa katwiran ay humahatol at nakikipagbaka. At ang kanyang mata ay ningas ng apoy, ang kanyang ulo ay maraming diadema. Diadema ay crown o yung corona. At siya may isang pangalang nakasulat na sino may hindi makakaalam kundi siya rin. At siya nararamtan ng damit na minisika ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na Berbo ng Diyos, ang Panginoong Kristo po ito. At ang hukbo na nasa langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa kabayong maputi at nararamtan ng halagang lino, maputi at dalisay. At sa kanyang bibig ay lumalabas ng isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito ay sugatan niya ang mga bansa at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal. At niyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabarisan ng kagalitan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita. Pakikita natin, hari na mga hari at Panginoon na mga Panginoon. Mayroon pong lalaban sa prinsipe ng mga prinsipe. Ang Panginoong Hesukristo yan, na nakahulap doon sa Book of Daniel. Sabi diyan 17, at nakita kong nakatayo ang isang anghel sa araw, at siya'y sumisigaw ng malakas na tinig na nagsasabi sa lahat ng mga ibon na lumilipad sa gitna ng himpapawid, halik kayo magkatipon sa dakilang hapunan ng Diyos, upang kayo'y makakain ng laman ng mga hari, ng laman ng mga pangulong kapitan, at laman ng mga taong makapangyarihan, at laman ng mga kabayo, at ng mga nakasakay dito, ang laman ng mga taong laya, at mga alipin man, maliliit at malalaki. At nakita ko ang hayop, ang hari sa lupa, na kanyang hukbo. Yung sinasabi diyan, hari, mga kapatid, ito po yung maghahari sa one world government. Ang tawag sa kanya ay beast o hayop. Sabi diyan, at nakakita ko ng hayop at mga hari sa lupa. Yung hayop, mga kapatid, at mayroong mga hari.
at ang kanyang mga hukbo na nagkakatipon upang makipagbaka laban doon sa nakasakay sa kabayo at laban sa kanyang hukbo. Ito po ay sa Armageddon. At sinunggaban ang hayop na kasama niya at ang bulaang propeta na gumawa ng tanda sa harapan nito at siya'y pinandaya sa mga nagsisitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumasamba sa larawan nito. Ang dalawang ito'y inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab na asupre. Kung papansinin natin, pag nangyari at mga kapatid, lahat ng mga naghari dyan, ang maghahari, mga kapatid, yung hayop tapos yung bulaang propeta. Ano ang papel ng bulaang propeta sa huling panahon? Sila'y mandaraya sa pamamagitan ng tanda at himala, sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Kaya, huwag tayong magtaka kung marami pong lalabas ngayon, mga kapatid, lalo po sa darating pang panahon, na gumagawa ng mga tanda at himala, mga signs and wonder. Yan ay talagang nakahula po yan. Yan po ay gawain ng mga bulaang propeta. Ang sabi diyan sa kanyang salita, mga kapatid, at sinunggaban ang hayop kasama ng bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harap nito at siyang ipinandaya sa nagsisitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumasamba sa larawan nito. At dalawang ito inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab na supre. Ibalik natin doon sa one world government and one world religion. Makikita natin, yan yung Armageddon. Ang bato si Jesus. Nakita natin, mga kapatid, diyan sa aklat ng Mateo 16:18, 1 Peter sa chapter 2, verses 5 to 8, ang Panginoon ay darating at tatapusin niya ang mga kaharian at paghahari. So, mga kapatid, kung sabihin, lahat ng nangyayari ngayon, hindi na dapat natin ipagtakang. Ngayon, ang pinag-uusapan yung supremacy pagdating, mga kapatid, sa digmaan. Ang mga bansa ay nag-develop ng kanila pong pangdigma o mga kasangkapan o armas na pangdigma ngayon. Pataasan sila, mga kapatid, ng mga kalibre ng mga baril. At hindi lang mga baril, mga kapatid, pati offensive at saka defensive weapon. Ibig sabihin, yung pangdiba nila at pangdepensa nila. So makikita natin ng mga kapatid, malapit na tayo sa wakas. Ito nga lang, mga kapatid, merong nagsabi na nakipagdigma tayo sa China. At meron pa akong narinig na balita, mga kapatid, sabi niya, humihingi ng tulong ang Pilipinas sa mga Amerikano. Lalo po itong late, mga kapatid, yung bago lang na tawag dito, conflict na nangyari po sa pagitan ng mga sundalo. Kasi hindi na po nakakapasok ang mga sundalo po doon sa ating po, mga kapatid, teritoryo. Kaya kung papansinin natin, kung ito ay mangyayari, mga kapatid, at mangyayari na talaga yung sinabi ng salita ng Diyos, ito yung panahon na tayo dapat ay gumising sa ating pagkakatulog. Ibig sabihin, yung ating pong pagiging espiritual dapat ay mabuksan. Nangyayari na po ang hula po sa Biblia, mga kapatid. At ang lahat na maghahari na yan, kung sila man ay maghahari at lalaban sila sa Panginoon, pwede itong mangyaring individual. May mga taong ayaw nila na sila po'y pinapakialaman. Amen? May mga taong ganun eh. Ayaw nila, mga kapatid, na maghari ang Panginoon sa kanila. Ang gusto nila ang nasusunod. Kaya nga may kanta, anong paki mo sa long hair ko? Hindi ito sa'yo. Pero naman sinabi si Rene Requestas, sabi niya, pakialaman mo ng buhay ko, wag lang ang buhok ko. May mga taong ganun, ayaw nilang pinapakialaman sila. Sabi niya, pastor na yan, pati personal na buhay, pinapakialaman. May mga taong ganun, mga kapatid. Ang susundin nila ay ang kanilang gusto. Ayaw nila paghariin ang Panginoon sa kanila. Mga kapatid, yan po ay mapapabilang sa mga kaharian na yan, nalalaban sa Panginoong Kristo. Marami pong kaaway si Kristo. Ito po yung mga taong sinusunod nila ang gusto nila. Bagamat alam nila yung aral, alam nila yung turo, ito na lang sa kasuotan. Alam natin yung kasuotan. Pero anong ginagawa po ng mga tao? Napakaliit lang pagdating sa kasuotan eh. Maliit lang na bagay yan. Pero anong ginagawa ng mga tao? Nilalabanan ng aral. Kabilang tayo, mga kapatid, sa mga maghahari na yan. Ang tawag, Antikristo. Huwag tayong, pag sinabing Antikristo, laban kay Kristo. Kung papansinin natin, nakahula po sa Biblia, sana huwag tayong mapabilang sa mga yan.
Ay, next tayo. 10 minutes na lang. Walang kaya kong paunawa ito. Paano mapapabilang sa kaharian ng Diyos? Sayang, kulang ang ating oras. Paano tayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos? Kailangan, mga kapatid, ito po yung mga pinaghaharian ng Diyos habang nasa lupa. Habang nasa physical tayo, dapat pinaghaharian na tayo ng Diyos. Kailangan mapabilang tayo, mga kapatid, sa kaharian ng Diyos dahil lahat ng paghahari ay matatapos. Makikita natin yung bato, mga kapatid, tumama doon sa paa, ay naging isang malaking bundok at sinakop niya ang buong mundo. At ang sabi doon, ang kanyang kaharian ay mananatili magpakailanman. Kaya pag tayo napabilang sa kaharian ng Diyos, sa mga taong pinaghaharian ng Diyos, mga kapatid, mananatili tayo. Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon, 1 John chapter 2, verse 17. Ngunit ang gumagawa ng katuwiran ng Diyos, kalooban ng Diyos, mananatili tayo. Kaya, paano nga tayo, mga kapatid, mapapabilang sa kaharian ng Diyos? Ito po yung mga taong pinaghaharian ng Diyos. Hindi yung naghahari ang kanilang gusto, naghahari ang kanilang sariling kalooban. May mga taong ganon, mga kapatid, bagamat Kristiyano, ang nasusunod ang gusto nila. Pag pinakialamuan mo ang gusto nila, mga kapatid, mag-aaway kayo. May mga ganon. Huwag mo silang sasawayin. Huwag mo silang kakantiin. Titimbuhan ka sa kanila. Mga kapatid, may mga ganon. Kaya, kasalita po ng Diyos, kung ang tao ay nais mapabilang sa kaharian ng Diyos, sabi diyan, ang kailangan natin gawin, yung tayo po ay makinig sa ebanghelyo ng kaharian. Basahin natin namin. Luke 16:16 yan, kung meron ako na ilagay. Sa Luke 16, verse 16. Sabi diyan, ang kautusan at ang mga propeta ay nananatili hanggang sa kaiwan. Mula noon ang ebanghelyo ng kaharian. Pagdating ni Kristo, mga kapatid, ipinapangaral na ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Sino po sa atin ang gustong mapabilang sa kaharian ng Diyos? Alam ko tayo pong lahat. Pero paano tayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos? Ayaw naman natin mapabilang sa mga kaharian kasi lilipas yun eh. Dudurugin ng Panginoon, aalisin din ng Panginoon. Pero, ang sabi diyan, kailangan natin makinig tayo ng ipinapangaral ng ebanghelyo ng kaharian. Kung sa tayo nag-aaral ng Biblia, hindi natin pinag-aaralan at ipinapangako ng Diyos sa atin ang kaharian sa lupa. Take note, pag tayo ay nakikinig ng Biblia, nag-aaral tayo ng Biblia, ang ipinapangako sa atin, hindi ang kaharian ng lupa. Si Satanas ang nag-promise noon. Ang sabi niya kay Jesus, lahat ng iyan ibibigay ko sa iyo. Pero mga kapatid, ang ipinapromise ng Panginoon sa atin yung kaharian ng Diyos. Okay, mga kapatid, ano bang kailangan natin gawin? Tayo ay manampalataya at tayo magsisi. Kailangan pag narinig natin yung salita ng Diyos, maniwala tayo at magsisi. Sa salita ng Panginoon, Mateo, ano pagsisisihan natin? Yung pagsunod sa ating gusto, yung paglaban natin sa aral, yung pagsalungat natin sa gusto ng Panginoon, yan dapat ang pagsisihan natin. Sabi niya sa kanyang salita, Mateo 4:17, mula noon nagpasimulang mangaral si Jesus dumating. Nangaral ang Panginoon, nagsabi, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Hindi na po magtatagal. 2,000 years ago, sinabi ni Kristo, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Kaya kailangan, pag narinig natin yung pinapangaral ng pastor, ministro, mga evangelista, mga guro na ginagamit ng Diyos, manampalataya tayo, tapos tayo ay magsisi. Next tayo namin. Yan po, magpabautismo sa tubig at mapuspos ng banal na Espiritu. Kailangan, pag tayo nakinig ng salita ng Diyos, kinakailangan tayo sumampalataya, kailangan tayo magsisi, at kailangan tayong mabautismuhan sa tubig at mapuspos ng Espiritu Santo. Ito ay yung pong initial, yung pauna na kailangan natin gawin para tayo po ay mapabilang sa kaharian po ng Panginoon. And then, yung kapanganakan po ng Espiritu o pagiging born again. Basahin nga natin ito. Sa Luke chapter 18 verse 17. Sa salita po ng Panginoon. Basahin natin na may pasuyo mo naman. Luke 18 verse 17.
Sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, sino man na tumanggap sa kaharian ng Diyos, sino man hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos gaya ng isang maliit na bata ay hindi siya papasok doon sa anumang paraan. Kailangan ma-born again. Huwag natin ipagtaka bawat isa sa atin, kailangan natin maging anak ng Diyos. Kailangan natin ma-born again. Para tayo po ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Next tayo natin. Mayroon pa namin sa baba. Mayroon pa, back forward mo. Spiritual kingdom. Mayroon po kasing spiritual kingdom. Ano po yung spiritual kingdom? Pag sinabing spiritual, hindi nakikita. Ang tawag invisible. Yung spiritual kingdom, basahin nga natin dito, yung kaharian ng Diyos dumating na. Yung kaharian ng Diyos ay nag-uumpisa na po. Kanino? Basahin natin sa salita po ng Panginoon. Luke 17:20 hanggang 21. Palibhasa'y tinatanong siya ng mga Pariseyo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi pa parito magpapakita. Nasasabihin nila narito o nariyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Sa loob ba natin sinusunod natin ang salita ng Diyos? Sa loob ba natin tinatanggap natin ang salita ng Diyos? O sa loob natin nilalabanan natin ang salita ng Diyos? Mga kapatid, huwag natin gagawin yun. Dapat yung paghahari ng Diyos nasa loob natin. Nandun sa ating puso, nasa ating kaluluwa. Ang kaharian ng Diyos ay mag-uumpisa sa pangloob. Kaya yung mga tao, mga kapatid, hindi pinaghaharian ng Diyos. Kung makapag-short, mga kapatid, ang tawag na, bastos eh. Kita na, mga kapatid, yung kulani, kita pa yung pisngi sa likod. Kaya kung papansinin natin, ay ito po yung mga taong ayaw nila naghahari ang Diyos sa kanila. Diba? Masalita ng Panginoon, mahalaga na maintindihan natin yung paghahari ng Diyos mag-uumpisa sa loob natin. Tanggapin natin yung salita ng Diyos sa ating mga kalooban. Yun ang dapat nating gawin. Sabi ng salita ng Diyos, na sinasabi nila, narito o nariyan sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Sana mga kapatid, yung kaharian ng Diyos nasa loob na natin. Sana tinatanggap na natin yung salita ng Diyos sa ating mga kalooban. Iyon ang kailangan po natin gawin. Okay, next tayo. Kaunting-kaunti na lang po ito mga kapatid. Pagpapahinog ng buhay espiritual para makayanan ng advanced entry privilege. Alam niyo po, malapit na po yan. Pag nagkaroon, mga kapatid, ng one world government, ito nga natuloy. Sabi niya, yung step ng China na yan ay step toward world invasion. Anong ibig sabihin? Wala na pong tao na may kalayaang sumamba sa Diyos. Kasi ang China, mga kapatid, hindi sila naniniwala sa Diyos eh. Kaya kung papansinin natin, pati po ito, mga kapatid, yung digmaan sa Ukraine, sabi nung narinig kong balita, yung pagpasok ng mga Ukrainian, mga kapatid sa teritoryo ng mga Russian, ay sa suicidal mission, pagpapakamatay, pagpapatiwakal. Kaya kung papansinin natin, kasi hindi basta-basta pwedeng matalo ang Russia. Yan po yung mga bansang hindi naniniwala sa Diyos. Kaya kung papansinin natin, alam niyo po yung mga bansang hindi naniniwala sa Diyos, sila po ay para mga untouchable. At darating ang panahon, mga kapatid, ano po, kung maghahari, mga kapatid, ay wala na tayong kalayaan. Kasi darating tayo, mga kapatid, kung gusto natin mapabilang sa kaharian ng Diyos, basahin natin ito. Kailangan natin magpahilog ng buhay espiritual. Bakit? Mateo 11 verses 11 and 12 namin. Pasuyin mo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, sa gitna ng mga pinanganak ng babae, ay walang lumitaw na isang dakila kaysa kay Juan Bautista. Gayman, ang lalong maliit sa kaharian ng Diyos ay lalong dakila kaysa sa Kanya. At mula ng araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng arasan. Kung gusto natin makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan natin mapagtagumpayan ang lahat ng kaharasan na hindi tayo maaapektuhan sa ating buhay spiritual. Ibig sabihin, mananatili pa rin tayo sa Panginoon. Kaya dito sa salita ng Panginoon, paano kung tayo mga kapatid, hindi tayo lumago? Sabi ng salita ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, sabi diyan, ay nagbabata ng karahasan at pinipilit kunin sa pilitan ng mga taong malulupit. May mga tao, mga kapatid,
na gagamitin sa Satanas. Sana, mga kapatid, balagpasan natin yan. Yung sinasabi ko nakaraan, mga kapatid, halimbawa, yung nararanasan natin na negatibo dahil sa pagsunod, yan po ay bahagi, mga kapatid, ng pagka-qualified ng Panginoon sa atin para sa ating kaluluwa. Okay, next tayo namin. And then, pang-tatlo, kinakailangan maging totoong lingkod ng Diyos. Kasi, yung kaharian ng Diyos, mga kapatid, sabi diyan sa kanyang salita, sa 1 Peter sa chapter 2, narinig natin ito kanina, 1 Peter sa chapter 2, verse 9, datapat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag. Lahat ng gustong mapabilang sa kaharian ng Diyos, dapat tayo nagpa-participate, mga kapatid, na ipahayag natin ang kaharian ng Diyos. Kung gusto nating pumasok at kabilang tayo sa kaharian ng Diyos, dapat naghahayag tayo ng ebanghelyo ng kaharian. Malapit na po ang Panginoon, mga kapatid. And yet, hindi tayo nagre-response, hindi tayo tumutulong. Sabi ko nakaraan yung mga youth natin, dapat pag Sunday, sumasama sa misyon eh. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi lang Sunday, hindi lang dito, mga kapatid. Kasi yung dito, para sa ating kaluluwa. Pag tayo lumalabas, para sa kaluluwa ng iba yan. Sabi nga ni Kuya Richard nakaraan, maganda pastor, sumama sa mga Bible study. O salamat, mayroon ng tricycle. Isang puno sa tricycle ang pamilya, isasama natin sa gawain ng Diyos. Dapat ganun. Kasi, mga kapatid, gusto mo mapabilang sa kaharian ng Diyos, ayaw mo na makibahagi sa pag-ibanghelyo, pagpupurabigit o paghahayag ng kaharian ng Diyos. Paano tayo papasok doon? Ayaw natin, mga kapatid. Kaya kung papansinin natin, ang mapapabilang lang sa kaharian ng Diyos, yung mga tao, kasi sabi niya, pag-aaring sarili ng Diyos. Di tayo pag-aari ng ating sarili, di tayo pag-aari ng tao. Sabi nga ni Brother Wilson, kahit nga pinababiyahin ng linggo, hindi siya bumabiyahe. Kasi yung linggo talaga para sa Diyos yan. Kaya sa salita ng Diyos, kung tayo gusto nating mapabilang sa kaharian ng Diyos, Tertes, mag-umisa na po tayo ng pagsamba. Lobby ng Panginoon, October. Kaya magpakatatag po kayo. Lahat ang dating umating, noong nakaraan doon, pati yung umating sa panahon ni Mang Rocco, umating na sa Bible study natin. Kung papansinin natin, kailangan natin samantalahin na ang panahon. Hindi ito yung panahon na tayo magpapatumpik-tumpik. Hindi ito yung panahon. Kaya sa salita ng Diyos, mga kapatid, kung tayo ay gusto tayo, mga kapatid, gusto natin mapabilang tayo sa kaharian ng Diyos, ito yung panahon, sabi diyan, upang ipahayag natin yung hari ng kaharian. Hindi tayo ang hari ng kaharian. Wasa tayo nasusunod. Hindi si Jesus ang hari at hindi tayo kabilang sa kaharian ng Diyos. Tayo ang hari sa ating sariling buhay. Gusto natin yung gusto natin ang nasusunod, mga kapatid. We are not belong into the kingdom of God. Pero kung sisikapin natin ito, mga kapatid, ako'y naniniwala, tutulungan po tayo ng Panginoon. And then, last but not the least, kinakailangang makapanatili sa Diyos hanggang sa wakas. Malapit na po, mga kapatid, yung pong paghahari sa buong mundo. Malapit na po ito. Pero sana, makapanatili pa rin tayo sa Panginoon. Hindi po natin i-give up ang ating belief, ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya, ang ating paglilingkod. Unti-unti nang nililinis ng Panginoon. Naalala ko, yung Kristo, mga kapatid niya sa Davao, hinahanap na. Wanted na maigi, nililinisan ng Panginoon, mga kapatid. Ibig sabihin, hinahanda na ng Panginoon. Kaya kung papansinin natin, kailangan tayong makapanatili. Hindi ito yung panahon. Sabi nga ng kanta, hindi ito yung panahon para mag-backslide. Hindi ito yung panahon. Huwag tayong atras abante, huwag tayong tsa-tsa. Pero po, mga kapatid, ang galing mag-tsa-tsa. Naalala ko nung nag-umpisa pa lang akong magbinata. Sabi ng mga kaibigan ko, sabi niya, pare, wala ka sa tatay mo, ang galing magtango. Ang galing mag-tsa-tsa. Pero huwag tayo maging tsa-tsa, mag-tsa-tsa. Ibig sabihin, atras abante tayo. Wala tayong permis. Kaya kailangan nating makapanatili sa Diyos hanggang sa wakas. Alala ko kailan lang, nag-push yung kapatid ko. Pinakita niya, sabi ko, hindi na tayo doon. Dapat tayong mag-maintain, dapat tayong manatili. Huwag na tayong matras, mga kapatid. Malapit na po ang pagdating ng Panginoon. Kailangan mapabilang tayo sa pinaghaharian po ng Panginoon. And then, ito na, mga kapatid, summarization natin. Hindi ko na babasahin na lang natin yan.
sa ating pong mga bahay. Pakisend mo na sa ating GC. Pag-aralan natin, alam ko hindi ko na ipaunawa ito. Napakabilis ng ating oras. Napaka-counting ng ating time. Loogin ng Panginoon, kibayin natin ito sa linggo. Summarization, ang sumusuko at pinaghaharian ng Diyos, sila ang mga taong makakasama ng Diyos. Makakasama sa kaharian ng Diyos na walang hanggan. Ang sumusuko at pinaghaharian ng Diyos, sila ang mga taong makakasama sa kaharian ng Diyos na walang hanggan. Lahat ng paghahari, halimbawa, matigas ka, gusto mo ikaw naghahari, may panahon ka rin sa Diyos. Isang araw kakalusing ka rin ng Diyos. Matatapos ang paghahari mo. Pero, mga kapatid, kung tayo po ay magpapasakop at iaalaw natin na ang Diyos, mga kapatid, ang maghahari sa atin, mapapabilang tayo sa kaharian ng Diyos. Basahin natin 1 Corinthians 15:24 hanggang 28. Huwag tayong nasusunod. Huwag tayo, mga kapatid, yung gusto natin. Yung gusto ng Panginoon ang gawin natin. 1 Corinthians 15:24 hanggang 28. Kung magkagayon darating ang wakas, pagka ibibigay niya na ang kaharian sa Diyos. Yung sinasabi sa salita po ng Panginoon, mayroong bato, mga kapatid, tumama doon sa paa. Yan po yung kaharian ng Diyos. Sabi niya, sapagkat darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, lahat ng paghahari, pati yung paghahari natin sa ating sarili, matatapos yan, mga kapatid. Kung hindi natin paghaharian ng Diyos sa ating buhay. Huwag yung gusto natin, yung gusto ng Panginoon. Sabi diyan sa kanyang salita, sa makatuwid bagay sa Ama. Sa Ama po. Sabi diyan, pagka lilipulin niya ang lahat ng paghahari. Talagang, mga kapatid, ang salita ng Diyos, hindi tayo liligaw. Tatapusin ng Diyos ang paghahari. May mga taong gusto nila, sila naghahari, matatapos yan. Sabi niya, pagka lilipulin niya ang lahat ng paghahari at ang lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, kagaya ng sinabi doon sa aklat ng Daniel. Sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang talampakan. Si Jesus po ito. Kailangan si Jesus ay maghari at kung dumating, mga kapatid, ang panahon, si Kristo man ay magpapasakop din sa Ama. Si Kristo ang prinsipe ng mga prinsipe, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Pero siya po ay susuko din sa Ama. Sabi yan, sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang talampakan na ilagay po ng Ama. Sa ilalim po ng talampakan ng Panginoong Kristo, lahat ng kaaway. Ibig sabihin, lahat ng tao pasusukuin ng Diyos kay Kristo. Sana sumuko tayo sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo susuko, mga kapatid, ito, 26, ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. 27, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang paa, dadapat na sinasabi lahat ng bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yung nagpasuko sa lahat ng bagay sa kanya. Ito po yung Ama. At kung ang lahat ng bagay ay napasuko na sa kanya, sa Ama po ito. Kung magkagayon, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko sa lahat ng bagay sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Gusto po ng Panginoon, siya po ang maghari sa ating buhay upang kung dumating ang panahon na maghari ang Panginoon, tayo po ay makasama po ng Panginoon sa kanya pong kaharian. Yun po ang kailangan po natin gawin. Maging si Kristo, mga kapatid, susuko din sa Ama. Si Kristo nga sumusuko sa Ama, tayo ng tao, ayaw natin sumuko. Mga kapatid, pero tayo welcome, masusukuin tayo ng Diyos. Gusto po ng Panginoon sumuko tayo. At tayo po ay mapabilang. Kasi tanging ang kaharian po ng Diyos ang walang hanggan. At pakaliwanag doon, natapos ang lahat ng mga paghahari. Lahat ng mga taong gusto nila sila naghahari, natapos sila, naubos sila. Pero yung mga tao na gusto po nila, maghari ang Diyos sa kanila. Mga kapatid, kakasamahin tayo ng Diyos sa kanyang kaharian. Ang kaharian mo'y walang hanggang kaharian. Ang kapangyarihan mo'y sa lahat ng saling lahi. Hindi magpawakas, hindi matatapos. Ang Diyos, mga kapatid, ang nagnanais na tayo po'y mapabilang sa kanyang kaharian. Kailangan, mga kapatid, sumuko tayo sa Diyos at maghari po ang Panginoon sa ating buhay. Kagaya ni Kristo, sabi niya, Ama, hindi ang ibig ko, kundi ang ibig mo. Lahat ng ating nababasa, mga kapatid, sa Biblia, mahirap pong maintindihan
mahirap maunawaan. Pero ang Diyos, mga kapatid, ang nagpapahayag sa atin upang magawa natin at tayo po ay mapabilang sa Kanyang mga pinagaharian. Ibo po tayo at manalangin. Nagpapasalamat kami at nagpupuri sa iyo, Panginoon. Ama, salamat po sapagkat alam po namin kami ay naghahari po sa aming sarili. And yet, binibigyan mo kami ng tsansa. Binibigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, na kami ay sumuko sa iyo, Panginoon. At huwag kami mapabilang sa mga taong lumalaban sa iyo. Mga taong lumalaban sa iyong aral, lumalaban sa iyong kagustuhan, lumalaban, Panginoon, sa iyong banal na salita, at namumusong sa Espiritu Santo. Panginoon, tulungan mo po kami, patuloy na patubayan ng iyong kapangyarihan. Salamat, ipinapaaninaw mo, Panginoon, ang mga mangyayari sa huling panahon. Nagpapasalamat kami, Panginoon. Ito ay isang lihim na hindi po kayang i-comprehend, hindi kayang abutin ng human wisdom, hindi kayang ipaliwanag ng mga elite, ng mga taong marunong at mahusay sa sanlibutan. Pero ikaw, O Diyos, ang naglalayong maunawaan ng iyong bayan. Maunawaan ng mga taong gusto nila na ikaw ang maghari sa kanila. Panginoon, patawarin mo po kami kung sa aming buhay, maraming area ng aming buhay na gusto namin kami ang nasusunod. Yung kalooban namin ang namumuna. Panginoon, patawarin niyo po kami. Linisin mo po kami ng iyong mga salita. Tulungan niyo po kami yung ebanghelyo ng iyong kaharian ay makapaghari sa amin. Mamuhay kami dito at nawa, Panginoon, magkaroon kami ng debosyon, magkaroon kami ng passion, magkaroon kami, Panginoon, ng kalooban, maihayag namin ang ebanghelyo ng kaharian. Dahil lahat ng kabilang sa iyong kaharian ay naghahayag ng ebanghelyo ng kaharian mo, Panginoon. Diyos, salamat. Yung mga taong pinaghaharian mo, Panginoon, alam po namin hindi mo sila pababayaan. Sasamahan mo sila at gagabayan. Sa mga tao, Panginoon, nagpipilit at nagsisikap na gawin ang iyong banal na kalooban. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Kayo po ang tumulong sa amin, Panginoon, upang magawa namin ang iyong mga kalooban. Lord, yung mga kapatid namin may sakit at karamdaman, kayo, Panginoon, ang kumilos sa kanila. Kayo po, Panginoon, ang maghari sa kanila. Kung ang katawan namin ay pinaghaharian mo at ginagamit namin, Panginoon, sa iyong kalooban, sa iyong katwiran, alam namin, ang aming katawan ay aalisin mo ang mga sakit at karamdaman. Doon sa mga nakakaramdam na mga infirmities, na mga deformities sa kanilang physical body, Panginoon, kayo po ang kumilos sa kanila. Ang kapangyarihan mo ang maghari sa kanila. Ang sabi mo sa aklat ng Luke sa chapter 11, kung sa kapangyarihan mo ay nagpapagaling ka, ang kaharian ng Diyos ay malapit na sa amin. Panginoon, salamat po pag naghahari ka sa amin po mga buhay, walang kapangyarihan ang mga sakit at karamdaman. Sa lahat ng mga kapatid namin may sakit at karamdaman, Panginoon, kayo po ang maghari sa kanila pong kaluluwa. Kayo rin po ang maghari sa kanilang mga katawan. Kayo po ang tumulong sa bawat isa sa amin. Sa mga kapatid namin, mas may matindi pong mga sakit at karamdaman. Kayo po ang umabot sa kanila. Tulungan mo rin po sila makapag-realize, Panginoon, makapag-reflect sa kanila pong mga buhay. Upang sa kanila pong mga buhay ay magawa nila yung tama sa iyong kalooban. Ama, pagpalain niyo po ang mga bisita po namin. Kay Brother Arnel Roy Ferrer, kay Sister Jana, at saka yung kasama po niya. Panginoon, kayo po ang kumilos sa kanila. Salamat. Dinala mo sila sa lugar na ito dahil ang gusto mo, mapabiling sila, Panginoon, sa iyong kaharian. Huwag mapabilang, Panginoon, doon sa mga kaharian na lumalaban po sa iyo, Panginoong Kristo. Tulungan niyo po kami, gabayan at patuloy na patubayan. Ang mga kapatid ko na wala dahil mayroon po mga problema at mga may dinadala sa buhay, Panginoon, kayo po ang kumilos sa kanila. Huwag mo silang pabayaan, alalayan mo sila, gabayan mo ng iyong kapangyarihan. Lord, ang gawain namin sa Santa Cruz, ang gawain namin, Panginoon, diyan sa Daet, tulungan niyo kami, patuloy na patubayan. Tulungan mo kami, Panginoon, lalo po kami maging masigasig, lalo po kami maging masindihi ang aming pong pagsisikap na ma-extend namin yung kingdom, yung kaharian mo sa buhay ng tao.
Panginoon, nawa po sa aming mga kalooban, kayo po ang maghari. Nang nais po namin, Panginoon, ay pagharian mo po kami. Kagaya ng isang sasakyan na hindi makakatakbo sa kanyang sarili, kundi sa pamamagitan ng pagmamaniobra ng kanyang driver. O kung ito man ay automatic at computerized, ang kapangyarihan ng computer ang nagdadala, Panginoon. Kayo po ang kumilos at magmahari sa aming pong mga buhay. Huwag mo pong hayaan na kami po ang maghari sa aming mga buhay. Huwag pong hayaan ang diablo ang maghari sa aming mga buhay. Dahil kung ganon ang mangyayari sa amin, kami ay lalaban, kami ay magre-reject, kami mag-oppose, kami magtatakwil ng iyong salita. Hanggang kami ay maitakwil mo rin, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang bawat isa at patuloy kayo mamuna sa amin. Kalakip na mga prayer concern din namin nabanggit pero alam namin lahat ng bagay. Si Ninang Tess, ang kanya pong sakit at karamdaman, tulungan mo siya at patuloy na patubay. Si Mr. Madeline, kayo po ang kumilos sa kanila. Alam po namin kayo yung Diyos na mas makapangyarihan sa lahat, ang magpapaunawa sa kanila, Panginoon, at magtuturo sa kanila sa iyong paraan. Lord, salamat po sa iyo po ang aming pagpupuri, pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. Tayo po natin magsabi ng Amen. Okay po.